Welcome sa Good to Live Podcast. Kamusta kayo? Well ako, alam niyo na. Alam niyo na. Siyempre, okay lang naman ako. So, gusto ko lang pala magpasalamat sa tumatangkilik at sumusuporta sa Good to Live Podcast. Thank you po at patuloy nyo lang po suportahan ng Good to Live Podcast sa mga nilalabas na content. Thank you po. At para maging updated kayo sa nilalabas ng bawat content ng Good to Live, i-click nyo lang ang subscribe button sa YouTube at Spotify. At favor nga lang po pala na i-rate nyo ang Good to Live Podcast sa Spotify. Makikita nyo yun. Yung star dun sa Spotify, yung nasa baba. Favor lang po. Pero hindi nyo trip, diba? Basta favor lang po. Thank you po. Kung i-rate nyo, thank you po. So anyways, gusto ko tumalo na tayo sa topic para diretso agad tayo sa podcast natin. Yung pag-uusapan natin ngayon, sa podcast natin ngayon, ay tungkol sa ito pa rin. Ito yung gamit ko pa rin na susundan ko, yung sa phone. Tungkol sa Art of Constructive Criticism. Ulitin ko, Art of Constructive Criticism. O The Art of Constructive of Criticism. Yun yung pag-uusapan ng topic ng podcast natin. Kasi malawak yung usapin na yun tungkol sa pag-critic, yung criticism, o sa Tagalog, kritisismo, yun, basta. So, ano ba yung criticism na yan, Kins? Ano yan? Ano naman yan, Kins? Ano naman ba yan? Anong topic na naman ba yan? Baka naman iba yan, Kins, ha? Ito, basahin ko na. So, ano ba yung criticism na yan? Ang konstruktibong kritisismo ay tungkol sa pagtutulungan natin para mapabuti ang isang tao o proyekto sa pamamagitan ng magandang pagsasabi ng ating mga opinyon. Ganun, yun yung isang example ng criticism. Ito ay hindi simpleng pag-aaway o panglalait. Ganon. Kasi, 'di ba, mapapansin nyo, mamaya talakayin natin sa podcast, basahin ko muna. Kundi pagbibigay ng suggestion o suggestion at feedback na makakatulong sa pag-unlad ng isang tao o ideya. Kaya sa episode na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa criticism. Yun. Di ba, minsan napapansin nyo na yun yung definition nung tungkol sa Art of Constructive Criticism. Di ba, napapansin nyo na may mga tao na parang pag binigyan sila ng criticism, depende sa tao, parang hindi sila masyado, parang hindi open yung utak nila para sa criticism. Parang yung iba, yung iba ang thinking nila sa criticism is parang pandalait, ganun. Pero depende pa rin naman sa tao. Yung ibang tao, ang thinking sa criticism is for improvement. Pero depende pa rin sa tao, yung nagbibigay ng criticism is minsan hindi naman, parang ang layo nung binigay na critic dun sa tao na yun, 'di ba? Minsan napapansin niya yon, yung ganon, yung ang layo ng binatong critic dun sa suggestion niya sa tao. Kaya yun yung pag-uusapan natin ngayon sa podcast natin. Kaya, alam mo na. Okay?
Kaya mainig ka sa podcast natin, men. Mainig ka sa podcast natin. Bakit mahalaga yung criticism na yan? Ano bang magiging epekto niyang criticism na yan? 'Di ba? Anong patutunguhan yan ngayon? So, yung magiging epekto ng criticism, o sige, bakit nga ba muna mahalaga? So, bakit nga ba muna mahalaga ang criticism? Kasi, ang criticism kasi, para sa isang bagay na ginagawa mo yan, na halimbawa, merong sabihin nating sa art, o sa isang pagdodrawing, o yun na lang yung gawin ko example. Ngayon, sa pagdodrawing na yun, merong sabihin nating senior o talagang ganun, parang mas mataas na o mas magaling na talaga sa pagdodrawing. Ganun. Ngayon, si senior o yung nakakataas na, so nagbigay siya ng critic ngayon dun sa, kumbaga parang tinuturuan din nila o student, o yun, ganon. Yun yung example ko na lang. Ngayon, ano yung mabibigay na critic ngayon ni senior? 'Di ba? Ano yung maibabato niyang sasabihin ngayon sa student na yon para sabihin natin for improvement ba? Kung ano yung matututunan niya doon sa art na yon, sa ginawa niya na yon, dahil kay si senior na nakakataas sa kanila, yon. So, dalawa yan eh. Kung pwede bang sabihin ni senior na for improvement, or baka sabi ko kung lalaitin ba siya ni senior, yun. Kaya depende rin sa tao yun eh. Kung ano yung, kung paano sila magbibigay ng critic dun sa art, yun. Na sabihin si senior, depende si senior kung paano magbibigay ng art, kung panlalait ba yun o for improvement, di ba? Ganon. Kaya minsan, di ba, kailangan din natin piliin yung magbibigay ng criticism para sa ginagawa natin. O sabihin natin si senior, o nagbigay ng good criticism. O, so yung good criticism, for improvement yun. Yeah, so nagpa-consult ngayon si student. O na, damn, kailangan mo pang ayusin yan. Kailangan mo pang pagbutihin yan. Kailangan mo palinisin to. Ito. Kailangan mo pang pagandahin pa yan. Yun. At ngayon, sabihin na natin si isa pang senior, o nagbigay din ng criticism. Ngayon, bad. Yung una, good criticism, sinabi ko kanina. Ngayon yung bad. Pabanggitin ko yung bad. So, ano yung bad criticism ngayon? Sabihin natin yung bad criticism is parang wala sa wisyo, o wala sa parang ang layo nung sinasabi niyang criticism para doon sa art na yun. Yun yung ibig sabihin ko. Yun yung bad criticism. Kumbaga parang nilait, o basta parang hate, parang ganun, parang may halong hate yung critic niya dun sa art na sabihin natin na pinakonsult ni student, 'di ba? Kaya dalawa lang yun eh. Yung good and bad criticism. Excuse me. Kaya kailangan din natin paghandaan yung sinasabi ng mga tao o
o kung ano ibabato nilang critic para sa mga ginagawa natin. Kaya kailangan din talaga natin maging handa. Kasi minsan kapag hindi ka handa para sa ibabatong critic ng tao sa'yo, parang talagang sabi natin below the belt talaga yung binatong critic, yung pag-criticize talaga. Di ba? Yung sabi natin ang ano talaga nun, yung parang talagang durog talaga yung pagbigay ng critic. Yung talagang hate critic talaga. Sobrang ano nun. Kaya kumbaga parang maging handa rin tayo para sa self natin. Kung ano yung binabatong critic ng iba't ibang mga tao para sa ginagawa natin. Kaya kailangan din talaga natin maglaan ng oras sa pagsusuri tungkol sa mga bawat konstruktibong kritisismo na binibigay ng tao at kung anong mga benepisyo nito. Kasi kailangan din nating i-identify kung yung binatong criticism. Kasi kailangan talaga yun na i-identify talaga kung yung binatong criticism ba or for improvement ba sa ginagawa or parang kantsaw. Yun, yung sinasabi ko ulit. Ganun yun Kaya yun nga, inuulit ko lang ulit na malalaman lang talaga natin sa tao o kung sino yung tao na magbibigay nun para sa bagay na ginagawa natin, kung sino yung tao na magkikritik nun. Ganun. Kaya sa halimbawa na lang ng bawat konsepto ng criticism na kung paano mo talaga ilalanan yung criticism na yun. Kasi kung paano din iiral sa iba't ibang aspeto ng buhay natin yung constructive criticism. Diba? Kaya malaking tulong din yung criticism para sa mga bagay na ginagawa natin. Kasi kailangan talaga yun para sa bagay na ginagawa natin. Kasi kung walang criticism, 'di ba? Kung walang criticism, 'di ba? Paano tayo magi-improve para sa bagay na ginagawa natin? 'Di ba? Tulad na lang sa mga product na binebenta ni seller. Yan Ngayon, si seller si customer nagbigay ng feedback. Yun, isang criticism yun. Para sa product na binibenta ni seller. Sabihin nating food. Di ba? Sabihin nating food yung binibenta ni seller. Ngayon, medyo iba yung timpla ni seller do sa food kasi usually 'di ba minsan di natin kilala yung mga customer na sabihin natin hindi naman natin kilala yung bawat customer na bumibili para sa product na yun 'di ba? Sabihin natin magaling na chef pala yun yung customer na yun. So parang siya tawag nun na parang naano siya sa lasa na parang iba yung timpla, ganun, o etc. Ganun. Basta usually na alam nyo na, pag sa mga diba, ganun yung mga aalamin nila sa mga customer, diba? Usually pag tumitikim ng pagkain, diba? Ay! Ba't ganun iba yung lasa? Ay! Ba't ganun? Iba yung timpla. Ganun. Ngayon, nanghingi ngayon si seller doon kay customer ng feedback.
O ng criticism. Kung kamusta yun. Sabihin natin ngayon si seller bagong establish yung business niya. Noon. So, ano yung so nanghihingi ngayon siya ng feedback na okay ba? Kamusta yung lasa? Ano ba yung kung ano yung kailangan pang ayusin doon sa binebenta nila. Although, ganun, na kailangan talaga yun. Diba? Kailangan din talaga yun. Baka sabihin kasi na ibang maikinig ng podcast natin o manonood na dapat alam na ng seller yan. Dapat alam na ng seller yan. Dapat kabisado niya ni binebenta niya yun eh. Dapat, kumbaga, nasa ulo niya na yan. Sa ulado niya na yan. Hindi niya na kailangan yung ganun-ganun. Hindi po. Kasi po, malaking tulong po ang criticism para sa mga bawat na ginagawa po natin. Yun po yun. Kaya, sabihin natin nga, yun, balik tayo kay seller, na si seller, nangingi siya ng feedback o criticism para dun sa binebenta niyang product. Ngayon, nagbigay ngayon si customer doon sa product na yun na ibang lasa, kailangan improve pa yung ganito, kailangan ayusin lang yung pagtibla, ganun. Yun yung, diba? Sabihin natin chef pala yun, diba? Although, iba-iba ang customer sa pagbibigay ng critic para sa bawat seller, ganun. Kasi may mga ibang customer kasi na hindi rin namang minsan parang trippings na lang no? Meron na nakita sa Facebook no? Parang bumili siya kay seller. Tapos, parang iba yung sinabi niya nung pagdating siya sa kanya nung product na yun. Iba yung sinabi sa kanya. Pero maayos naman dumating yung product sa kanya. Kumbaga binili niya sa online shop, tapos dineliver via Shopee, ganun. Shopee o Lazada. Ayun, parang, imbis na magpasalamat siya, na parang pinagdripan ngayon niya yung seller. Yun, yung pagsabihin ko. Kaya, kailangan din natin makinig sa mga customer natin kasi sa mga customer natin. Baka natin no. Yun. Sa mga bawat customer kasi pagka sila rin yung malaking tulong para sa mga seller o sa mga nagnenegosyo na para sa mga binebenta nila. Kung ano pa yung ikaka-improve. Ayun. Pagka matuto lang din na makinig para sa mga customer na sa mga customer na binebentahan ng mga seller. Ganun. Kaya yung pag-critic, diba? Importante talaga yon para sa mga katulad natin na sa bagay na ginagawa natin. Kasi sa totoo lang, kapag ulitin ko lang pag hindi ka ready sa bawat critic ng mga tao o sa bawat binabatong sasabihin ng tao sa iyo, pag hindi ka ready para diyan sa ginagawa mo, diba? Kumbaga, kailangan mo talaga maging ready diyan sa bawat ginagawa mo. Kasi yun naman kasi diba, sabi nga nila, may gawin ka man o wala, may sasabihin naman ng tao sa iyo May ibabato rin naman ng tao na hindi maganda kahit may gawin kang mabuti o masama. Yun.
sa mga bagay naman na ginagawa natin. Yun lang naman eh. Yung criticism talaga. Kasi dun tayo uusad para sa ginagawa natin. Kaya nga 'di ba minsan may tinatawag din na mentor. Mentor na nagtuturo, mentor na umaalalay, mentor na nagbibigay na tips para sa mga ginagawa natin. Yun, malaking tulong din yun eh, yung mga mentor. Yung, kumbaga maging open din. Maging open yung utak natin para sa mga bawat binabatong sinasabi ng tao. Sa mga bawat critic ng tao sa bagay na ginagawa natin. Yun. Yung criticism, hindi lang naman siya parang basta lang na although sa bagay lang na ginagawa. Kasi minsan, di ba, yung bagay na ginagawa nin magre-reflect din yun eh. Para sa sarili natin o kung sino man tayo. Kasi the way na parang yun nga eh, yung sabi natin na-offend ka do sa critic na binigay ng tao na yun, binatong criticism sa'yo. Diba? So, kailangan parang ba chill ka lang. Kumbaga, painggan mo kung tama ba yung sinasabi niyang critic o for improvement ba yun o hate critic ba yun. Ganun lang naman yun eh. Kailangan talaga natin maging open. Good and bad. Ito, good and bad criticism. Diba? Good and bad criticism, kailangan natin maging open. Maging open yung utak natin sa ganun. Yun. Pakinggan natin boldly kung ano man yun. Diba? Yun lang naman yun. Kasi, kumbaga, dun magre-reflect talaga kung sino talaga tayo eh. Kung the way na, kung paano natin pakinggan yung criticism. Saka dun din tayo mapapabuti para sa bagay na ginagawa natin, yung criticism. At kung paano din natin papainggan yun. Kaya, yun. Sa mga bagay na gusto nyo at ginagawa nyo, maging ano lang kayo, baga, tumuloy-tuloy lang kayo para sa mga bagay na gusto nyo, sa ginagawa nyo. Ito sa bagay naman na ito sa mga bagay naman na ginagawa natin eh. Itong katulad ng pagpa-podcast ko. Iba't ibang criticism yung natatanggap ko iba't ibang mga criticism na natatanggap ko bawat sa mga tao. So, ano yung Kins? So, iba-iba palang criticism na natatanggap mo eh. So, ano masasabi mo ngayon, Kins? Sige nga, sabihin mo nga, Ins. Masasabi ko lang na piliin nyo. Piliin nyo yung mga papaenggan nyo. Piliin nyo yung ayun, sa na-experience ko, piliin nyo yung dapat yung sundin. Kasi, yun eh, iba-iba kasi ang yun, totoo yun. Iba-iba ang bawat sinasabi ng tao para sa binabatong critic para sa atin. Yun, sa mga bagay na ginagawa natin. Kailangan boldly talaga eh. Boldly, tanggapin natin yun. Kung hindi ko tatanggapin yung criticism, 'di ba? Na iba't ibang mga tao yung nagsasabi nun na minsan, 'di ba? Minsan yung
minsan ang layo ng sinasabi na hindi na talaga akma. At meron din nagsasabi na, yun, na okay yung ginagawa mo, okay yan. Diba? Yun. Kailangan mo lang ayusin lang to. Kailangan mo lang pagbutihin yan. Yun. Kaya, yun, balik tayo ulit na good and bad criticism. Dalawa lang naman yan eh. Kung yung good, ititake mo ba for improvement? O sabihin natin hindi improvement. Sabihin natin good compliment yun. O good, the way na good, ano ba? Good, or good, wala ako dun. Good knowing, yun. For good knowing dun sa ginagawa ko. Sabihin natin gusto lang sabihin natin si seller or for good, si customer na for good knowing lang na minsan tinitesting ka pa nga niyan kung okay kaya to. Okay kaya to for good knowing lang si customer doon kay seller. O tapos sabihin natin, okay kaya to si seller magbenta? Papainggan niya kaya yung binatoong critic doon sa product niya? Kasi, kumbaga, at yun, pati bad criticism. Kasi parehas mo talaga tatanggapin yan eh. Diba? So, nasa sayo na yun kung paano mo sasalain. Kung paano mo titimplahin para sa sarili mo yun kung ano yung bagay na yun na ginagawa mo. Kasi yun naman ang pinaka-importante dun eh. Diba? Kasi yun nga, ulitin ko lang ulit, na dun magre-reflect kung paano tayo makinig sa mga tao na nagkikritik sa atin. Sabihin natin pikon ka pala. O sabihin natin, wag sabihin pikon. Sabihin natin hindi iba pala yung mararamdaman mo doon sa tao na yun na nagbigay na. Sabihin natin mabilis kang mainis, sabihin natin mabilis kang magalit. Yun. Diba? Tapos binigyan ka ngayon ng ibang tao ng ibang pagkikritik, 'di ba? Paano mo ngayon tatanggapin 'yon? Kasi parang hihirap mo kumalma ngayon eh. Kumbaga parang hindi ka kalmado, mabilis ka magalit eh. So kailangan i-test din natin yung sarili natin na maintindihan natin yung mga ganong bagay. Kasi doon tayo kikilalanin na tao eh, para sa bagay na ginagawa natin eh. Ganun. Kaya ito, ang masishare ko lang sa inyo na masishare ko sa inyo bilang naramdaman ko sa personal criticism na naramdaman ko sa mga iba't ibang tao sa podcast ko. Diba? Kung ano yung mga binato nilang critic. Yun, kaya, diba, kung magiging honest ako sa inyo na yung mga iba't ibang video ko, kung mapapansin nyo, yung mga iba't ibang video ko, hindi maayos, di ba? Yun, magiging honest ako. So, ngayon, ano yung ginagawa ko ngayon para malaman ko ano yung mga dapat kong i-improve, dapat kong ayusin, dapat kong tanggalin para sa mga bagay na nakakaabala para sa pagpa-podcast ko, yun. Diba? Yun, malaking tulong yun eh. At iba't ibang tao yun nagbigay ng critic sa pagpa-podcast ko kasi
Excuse me, kasi, di ba, na tayo na mga tao, kailangan natin yun, yung criticism. Kasi, yun, mapapansin nyo, di ba, bawat yung mga una kong video ng podcast ko, di ba, mga audio, tapos may mga ingay pa in background, kailangan pang ayusin ganito, hindi malino yung boses na ganito, di ba, no audio, tapos ngayon, na, Kins, kailangan mo mag video podcast, Kins. Yun. Yun, mga iba akong mga na tanggap na critic. Kasi, yung iba, ang layo na sinasabi para sa ginagawa kong pagpa-podcast. Imbis na, diba, ang layo talaga eh. Mapapansin nyo naman yun sa mga bagay na ginagawa nyo. Na yung mga tao talaga na may sasabihin sa bagay na ginagawa nyo. Malayo talaga. At may mga tao rin na merong makakapagbigay sa inyo ng good critic para sa bagay na ginagawa nyo. Kaya pakinggan nyo sila. Kasi malaking tulong sila para sa mga bagay na ginagawa natin. Kasi, diba, ayun, magiging honest nga ako sa inyo na, yun, yung mga iba-iba kong video sa podcast, diba, hindi masyado maayos, hindi masyadong naging, hindi pa comfortable pakinggan yung mga una kong video. Kasi ganun eh. Ganun yun. Baga, nainig lang din talaga ako para sa mga iba't ibang critic na binato nila, na binibigay nila para sa podcast ko. Yun. Baga, nasa sa atin na yun eh, kung paano natin tatanggapin yun. Kung paano natin isasabuhay yung binigay nilang critic. Isasabuhay, no? Yun, basta, no? Na kung paano natin isa sa ayos yung bagay na ginagawa natin, yun. Isa sa buhay kasi grabe naman. Pero pwede rin isa buhay din, no? Natawa lang ako isa sa buhay. Pero pwede rin na kung paano natin isa sa buhay din yung mga bagay na kung hindi lang naman dahil lang din sa about sa product din or iba man na bagay na ginagawa. O sabihin natin na 'di ba parang iba na pala yung bagay na ginagawa natin o parang hindi na pala tama. So may mga tao na nagbibigay ng critic na yun na kailangan bumalik tayo sa ganito na maging maayos tayo sa ganyan. Ganun. Yung ibig sabihin ko. Basta, para sa akin, ito sabihin ko sa inyo tanggapin nyo parehas yung good and bad criticism. Parehas lang yun. Tanggapin nyo parehas yung good and bad criticism. Ngayon, syempre, Kins, bakit naman? Bakit naman namin tatanggapin parehas yun? Pwede bang good na lang? Kasi good nga akin, Kins, good criticism nga akin Pwede bang good na lang? Para mas madaling usapan. Ayun. Syempre, kumbaga, hindi lang naman pwedeng good eh. Hindi lang pwedeng for laging good criticism lang. Kahit na bad criticism yun, meron pa rin tayo matututunan doon kahit papaano. Although yung bad criticism, iba-iba batong dyan, iba-ibang ibabatong critic dyan para sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya parehas nating yan, parehas nating tanggapin yan. Good and bad criticism. Kaya, yun. Kung tingnan nyo, yung mga iba kong podcast nga, di ba? Na di pa ako, dati takot ako magsalita sa harapan nyo. Takot ako magsalita hindi pa talaga tuloy-tuloy na kung paano ako magsasalita sa harapan nyo. Yan, di ba? Parang natatakot pa nga ako nung una eh.
Pero yun, inaaral ko lang din talaga. Tapos, may mga tao rin talaga nagbigay ng bawat critic nila para sa bagay na ginagawa kong to. Kaya yan, nakapagsalita na ako sa harap niya. Yun. Tsaka malaking tulong din yung pag-push ng bawat tao sa paligid natin na nakaalalay sila para sa ginagawa natin. Yun. Tsaka, kung yun, kung isa sa buhay nga, tinawaan ako pa isa sa buhay, no? Yun, no, kung isa sa yung para sa buhay natin, 'di ba? Mahalaga din talaga yung criticism. Yun. Kasi apply nyo lang yung good criticism. Tapos iwasan nyo yung toxic criticism. Yun. Yung toxic criticism kasama na yun sa bad. Kasama na yun dun. Kasi ganun lang naman yun eh. Ganun lang yun mga pre. Salain nyo lang din talaga. Kasi yun naman ang pinaka-importante dun eh. Ganun yun mga pre. Na kung paano nyo titingnan yung bawat critic ng mga tao. Sa atin kasi yun kung paano natin ititik yun eh. Kung ititik mo ba yun kung parang kahit na good critic naman yung binigay sa'yo pero na-feel mo na parang napipil mo na sa sarili mo na ay hindi maganda yung sinabi niya pero good critic pala yun. Minsan nga alam mo yung minsan na parang okay pala yung critic pero na feel mo na ang layo pala pero good critic yun. Pero basta pag marirealize mo na lang yun eh na uy okay pala yung sinabi niya, uy malaking tulong pala yun. Pero parang parang na feel mo lang sa sarili mo na parang ang layo ng sinabi niya pero malaking tulong yun kung paano niya ginagawa yun. Kaya maging open tayo sa bawat critic ng mga tao para sa bagay na ginagawa natin. O mga bawat ibibitaw na bawat critic na ibibitaw sa inyo. Ganun. Kung may ayun, kung binibigyan kayo ng critic sa bawat tao na nasa paligid nyo o sabi natin hindi natin kilala, kumbaga 'di ba minsan i-compile nga natin yun eh, maganda nga i-compile natin yun yung bawat critic nila na sinasabi nila sa bagay na ginagawa natin. Kasi doon tayo bisa nga eh, 'di ba? Sige na, sabihin ko na. 'Di ba may mga tao rin na parang hindi sila open for criticism na parang yun na parang madali silang ma-offend. Yun. Madali silang yun. Kasi kailangan mong i-take yun eh. Yung criticism na yun na sa buhay natin o kung ano man yan. Kasi napaka-importante din talaga nun para sa ginagawa natin. Yun. Basta yun. Uulitin ko lang naman sa inyo ulit eh, na tanggapin niya lang parehas. Good and bad criticism. Tsaka, yung good and bad criticism na yun,
yun, parehas naman kayo may matututunan dun eh. Parehas naman kayo may makukuhang aral o learnings. Tsaka, yun, pag binigyan kayo ng criticism ng bawat tao, kumbaga parang magpasalamat lang kayo na baga ngitian nyo, ganun, parang ganun ninyo. Kumbaga parang the way na minsan nga parang dead man na lang na pero basta parang ngitian nyo, baga good, ganun ninyo. Parang baga parang good way na tinanggap mo yung critic niya sa criticism na binato niya. Kaya minsan magtatanong pa tayo na, pre, okay ba tong ginawa ko? Okay ba tong ginawang performance ko, pre? Pre, okay ba yung pagkanta ko? Kasi yun diba? Na kung paano natin talaga tatanggapin yun. Kung paano natin iti-take yun para sa sarili natin. Kaya, yun. Baga, salain nyo lang. Yun. Kasi parehas naman nating may matututunan tayo dun good and bad criticism. Kaya, magpasalamat kayo para sa mga taong katulad nila na nagbibigay ng critic sa mga bawat na ginagawa natin. Magpasalamat lang kayo. Kahit na good and bad criticism yan, mag-thank you pa rin kayo. Yun. Kasi kahit paano kahit na paano pag hate criticism na yun o hate critic na yun, magpapasalamat. Parang kung ganun, parang below the belt na yung pagbigay ng critic, hayaan nyo na lang yun. Pabayaan nyo na lang. Iwasan nyo na lang. Tapos bounce na. Yun, ganun lang. Bounce na. Iwan nyo na lang yun. Kaya, yun ang importante doon. Tsaka, baga parang practicein nyo lang sa sarili nyo na hindi kayo ma-open kung ano yung sasabihin sa inyo ng bawat tao. Kung ano yung ibabatong kung ano sasabihin nila. Yun, practicein nyo lang yun. Baga parang i-practice nyo sa sarili nyo na maging chill. Maging chill lang kung ano yung sasabihin nila. Tapos, ngitian nyo, mag-thank you lang kayo. Tapos bounce na. Kung hate critic, kung hate nyo sinabing, iwan nyo lang, ngitian nyo lang yun. Yun, basta parang ngitian nyo na lang, ganun, deadma lang. So, bago nga pala tapusin ang podcast, gusto ko lang pala ulit magpasalamat sa patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa Good to Live Podcast. Thank you po. At para maging updated ka sa bawat nilalabas na Good to Live o bawat content, alam mo na, i-click mo ang ring bell button. I-click mo yung subscribe button. Kukunyata na iti. I-click mo yung subscribe button na YouTube at Spotify. Yun. At yun, favor nga lang po pala. Wala tuloy ako na i-rate nyo ang Good to Live Podcast sa Spotify ng star. Yun. Thank you po. Maraming salamat po. Good to Live. Kung kulit no? Good to Live. Yeah, ay, dobra, ay, dito palagi madaming insane. Sila sa akin ay parang aneng. Kaya lumapat ni JC Mamen, dito sa privacy BB Mamen.